Si Elisa ng PBB Club 2.0, babaeng palaban o sobrang clingy. Ang controversial na rebel heart ng bahay ni Kuya. Disclaimer. Ang video na ito ay isang personal na komentaryo at obserbasyon lamang base sa mga napapanood sa PBB Club 2.0. Wala itong intensyong manayra o maghusga. Layunin lang nitong magbigay ng opinyon at analysis sa kung paano nakikita ng publiko ang kilos at ugali ng mga housemates, lalo na ni Elisa. Marami ang humahanga, pero marami ring napapakunot-noo sa mga kilos ni Elisa sa loob ng bahay ni Kuya. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit maraming nagsasabing siya ang pinaka-flirty, clingy, at rebelde na housemate ngayong season. Sa dami ng housemates sa PBB Club 2.0, isang pangalan ang hindi nawawala sa usapan, si Elisa. Hindi mo kailangang maging solid fan para mapansin siya. Sa bawat eksena, laging may kislap, laging may eksenang pinag-uusapan. Pero habang marami ang humahanga sa pagiging confident niya, may ilan ding nagsasabing ibang level na ang pagiging malapit niya sa mga lalaki sa bahay. Ang tanong ng lahat ngayon, si Elisa ba ay strong and expressive, o flirty and disrespectful na sa mga limitasyon? Kapag napapanood mo si Elisa, makikita mong palaging may energy. Laging may pa-cute, may pa-joke, at halos lahat ng boys, napapalapit sa kanya. Pero habang nakakatuwa sa una, may mga moment din na parang sumusobra. Parang hindi na simpleng pagiging friendly, kundi parang kailangan niya ng atensyon palagi. Kapag may lalaking housemate siya agad ang unang lumalapit. Magkakaroon ng kulitan, tinginan, at minsan may hawak-hawak pa sa braso o balikat. Sa normal na sitwasyon, wala naman sigurong problema doon. Pero dahil nasa loob sila ng Big Brother house, bawat kilos mo sinusuri ng buong bayan. Kaya yung pagiging clingy niya, nagiging topic ng lahat. Maraming naniniwala na si Elisa ay may rebelde side. Yung tipong gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ang gusto niya kahit alam niyang hindi iyon magugustuhan ng iba. Lalo na kung ikukumpara mo sa mga kwento niya tungkol sa pamilya niya, yung pagiging mahigpit daw ng mga magulang, yung pressure na lagi siyang tama, yung expectation na maging perfect. Kaya siguro sa loob ng bahay ni Kuya, dito siya nakahanap ng kalayaan. Dito siya nakakapagpikita ng totoong sarili niya, pero minsan, parang sobra. Parang nakalimutan niya na may hangganan ng pagiging liberated, lalo na sa harap ng kamera. Ang pagiging confident, maganda yan. Pero iba ang confidence sa pagiging flirty. Ang confidence, alam mo kung saan ka tatayo. Ang flirty, ginagamit mo ang atensyon para mapansin. At minsan, parang ganun ang dating ni Elisa sa mga tao, masyado siyang dependent sa validation, lalo na mula sa mga lalaki. Maraming eksenang parang nagiging awkward na para sa ibang housemates. May mga pagkakataon na halatang hindi na komportable yung mga lalaki, pero si Elisa tuloy pa rin sa pang-aasar, sa harutan, sa pagpapakyut. Parang hindi niya alam kung kailan titigil. Parang laging gusto niyang nasa sentro ng pansin. Ang mas nakakaintriga, parang hindi na niya alintana kung anong tingin ng mga tao sa labas. Yung mga galaw niya, parang sinasadya pa minsan para mapag-usapan. At ito ang nagiging tanong ng mga manonood, is she being real, or is she trying too hard to stay relevant? Pero ang mas malalim dito, baka hindi lang ito tungkol sa flirtiness. Baka may pinanggagalingan talaga si Elisa. Baka sa loob ng bahay, naramdaman niyang ito lang ang lugar kung saan pwede siyang maging malaya, kahit sandali. Kasi sa labas, lagi siyang pinipigilan, lagi siyang kinokontrol. Kung titignan mo, yung pagiging clingy niya, baka paraan yun para maramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Yung pagiging malapit sa mga lalaki, baka expression lang ng pagkagutom niya sa affection. Pero kahit ganun, hindi pa rin lahat ng paraan ay tama. Kasi kahit gusto mong maging totoo, kailangan mo pa ring matutong igalang ang space ng iba. Ang pagiging malapit sa tao ay dapat mutual, hindi pilit. At sa ilang eksena ni Elisa, parang hindi na balansyado. Parang nawawala na siya sa linya ng pagiging totoo at pagiging mapusok. At ito ang dahilan kung bakit siya nagiging controversial. Dahil habang ang iba nakikita siya bilang matapang na babae, ang iba naman nakikita siya bilang babaeng nagre-rebelde laban sa mga values na tinuro sa kanya. Sa labas, may mga magulang na sinasabing, huwag tularan. Kasi nga, kahit anong confidence mo, dapat marunong ka pa ring maglagay ng respeto sa sarili mo. Hindi lahat ng pagpapakatotoo ay kailangang ipakita sa paraang nakaka-disrespect na sa boundaries ng iba. Pero sa kabila ng lahat, si Elisa ay isang simbolo ng bagong henerasyon, isang henerasyong naghahanap ng boses, pero minsan naliligaw sa paraan ng pagpapahayag nito. At yun ang nakakatakot, kasi habang mas gusto mong maging totoo, mas madali ka ring mamisunderstand ng mundo. Ang tanong ngayon, matututo kaya si Elisa habang tumatagal sa bahay? Makikita ba niya ang manipis na linya sa pagitan ng pagiging totoo at pagiging insensitive? Isa lang ang sigurado, si Elisa ay hindi ordinaryong housemate.
Siya yung tipo ng tao na gusto mong panoorin, gusto mong pag-usapan, pero minsan gusto mo ring sabihin, teka lang, hinay-hinay muna. Kasi sa mundo ng reality show, minsan ang sobrang pagiging expressive ay nagiging sariling downfall. At kung hindi niya ma-realize yun habang maaga, baka siya mismo ang masaktan sa dulo. Pero kahit anong mangyari, hindi mo maikakailan na si Elisa ang nagbibigay ng apoy sa season na ito. Love her or hate her, siya pa rin ang usapan ng lahat. Kaya habang nagtatagal ang PBB Club 2.0, mas lalo nating makikita kung magbabago ba siya, o tuluyan na niyang yakapin ang pagiging kontrobersyal na babae na ayaw magpigil kahit kailan. Buzz Pinas, laging may pasabog.